Hello everyone! Welcome to my YouTube channel. At ayan, isa na namang episode at makabuluhang episode ang ating pag-uusapan ngayon dahil nakikita nyo naman, it's been parang alam ko 4 years na before ako makabalik at ang dami nang nangyari, ang dami nang nabago. Nung when I visited, of course, nasaan tayo ate? Nandito tayo sa Anicia Forest Grill, Katicogan, Santa Rita. Yes. So, i-welcome natin guys si Ate Annilyn. Kamusta na? How are you? Okay, fine naman din. Paano nga ba nagsimula yung Anicia? Paano tayo nakakamap ng ganito kaganda? Bali, nagsimula to noon. Ang ano ko lang kasi, pandemic time yun noon. Plantitas, gano'n. Ang dami kong mga tanim na galing Eastern Samar. Dinadala ko dito. So, tanim-tanim lang na ako ng konti. Tapos, sabi ko, ang gandang lugar. Yes. Sana meron kami yung pwede namin pahingahan, gano'n. Gumawa lang ako ng maliit na tent. And then, sabi ng father-in-law na pumanaw na siya. Rest in peace. Mag-tayo kayo dito ng bahay. Kahit lang yung ganyan, na kubo-kubo lang. Eksakto na itong lugar na to, nababagay, tahimik. And then, nag-ano ko ng 20 pesos na entrance. Everyday meron, minsan 100, 5 tao pumapasok dahil picture-picture kasi may pinagawa ako. Yung angel wings nga, galing Balangkayan pa yun si Kuya Bim gumawa niya. Yun yung nabisita namin. Yun. Nung simula. Yung iba nagtatanong kung may pagkain ba. Wala pa akong may offer na pagkain. Kaya ako marunong naman ako magluto. Tapos galing ako may restaurant din ako sa Samar, sa Este. Why not? Sabi kong gano'n. Yung una kong dinala, yung pizza ko. Yung pizza. Tapos, yung milk tea, gano'n. Then, coffee na, pakunti-kunti lang na flavor, gano'n ako. Yung nag-umpisa hanggang may na mga value meals. Talagang kompleto na siya ngayon. Oo, kompleto na yan. Oo. Pwede ka na mag-order ng mga short orders, gano'n. Wow. Oo. So, nung tumira kayo dito, bali, sa'yo na yung design. Paano yung landscape? Kasi ako, civil engineering graduate ako. Nung makita ko yung lugar doon na bali, pababa, na gano'n. Sabi ko, kung gawin kong yung level ba yung flat, gagastos pa ako. Whereas, i-retain ko gano'n ang itsura na ma-appreciate mo yung nature niya, na nandun yung mga kahoy, nandun yung mga iba, yung tubig doon, yung falls, gano'n. Sabi ko, ko na lang, bali, babawasan ko lang ng konti, and then, yung natural niya, nandun pa rin. Saan naman natin nakamap, bakit siyang tinawag na Anicia Forest Grill? Given kasi forest. Given na yon. So, paano tayo nakakamap ng Anicia? Dahil Annilyn ka, hindi siya. Annilyn, oo. Wow, tama. Annilyn. Yung siya, yung eldest ko na anak, siya, Mim. Technically, mula sa landscaping, mula doon sa mga interior, siya lahat. Kaya deserve niya yung Annie doon sa name. So, ngayon ate, ano naman yung adjustment na ginawa din natin? Kasi we are from politics din. Malaking factor ang paging isa ka ng politiko at saka isang entrepreneur. Mas entrepreneur daw. Hindi naman. Assuming. Kasi, siyempre, sa pakikisama ng tao, isa pa yun.
pag may mga bisita kami dito na, kasi ang bisita namin dito galing Katbalogan, dito dapit tapos Basay, Tacloban. Masaya ka. Ang satisfaction mo yung talagang ramdam na ramdam mo. Yes. Lalo na kung ikaw ang nagluto at mayroon mga feedback na sarap ng food mo. Gano'n. Yes. Gano'n na lang ang ano ko sa ngayon na from politician, tapos dito. Tsaka iba yung saya niya, di ba? Yung parang nandyan sila at the same time, nakakalimutan nila yung mga problema. Yun, isa Tsaka yun. di ba may mga ano din kayo, Isang yung parang factor may yun. mga pakulo kayo dito eh. Yun, na, ano. Sino naman ang nakaisip ng ganong idea? Bali, siyempre yung mga ginseng, yung mga anak ko naman yun. Yung dalawa kong anak, sila ang nag-ano yan, ako Every naman, peak season, ganon ang ginagawa nila. oo. Tapos may mga events, yung Valentine's Day, gano'n. Noon, pati, ano pa yan, Mother's Day, nag-ano kami. Ngayon lang, hindi, awan ko kasi yung anak ko busy na rin Masyadong kasi busy mayroon na din. siyang, online, trabaho na, nagtatrabaho na siya. Tapos yung asawa ko din, isa din siyang malaking tulong dito kasi pag-maintain ng Yung mga surroundings tables and namin, chairs. asawa ko. Balikan natin, Te. Nag-decide na din kayo to stay for good na din. Sa ngayon, oo, kasi yung mga anak ko, lalo na yung bunso ko, gusto niya sa Tacloban mag-work. Kaya mas malapit dito sa Tacloban. Pero Balangkayan, Still. doon pa kasi doon tayo. Oo. Hindi yan mawawala. Oo. Pero as of now, dito muna. So ano pa yung may mga etong area na to totally sa inyo na din po o paano naging napunta sa inyo or ano ang status Ang nito to ngayon? sa mga in-laws ko, sa asawa ko. Bali, ang asawa ko, dalawa sila magkapatid, magkambal. And then, sa yung mga magulang nila, dahil sa masisipag, yung mother-in-law ko na isang teacher, siya ang nag-ano ng mga itong lupain na to. Hindi sa nagyayabang, 15 hectares ito dito. Oo. And then, Itong ano siya, ilang hectares ang nagamit hindi dito? pa kami nakakabuo dito ng 1 hectare, wala pa. Wala pa? Oo. Wala pa kaming 1 hectare. Kahit Pero 5,000, pasok dito wala sa pa. ano siya is yung falls. Kasi yun yung Oo. gusto nating bisitahin yung falls. Oo. Yun doon. Yun nga ang nire-request ng mga mountaineering nga ma-improve namin ngayon. Kasi sa namin, sa contract signing namin, sinuggest nila na dapat doon develop talaga. Kasi minsan yung mga mountaineers doon naliligo para meron refreshing ano ba, yun. ganun. Sarap yun sa katawan. Tapos nandun yung mga ibon. Oo, yung parang very natural, very nature talaga. Yung food natin, very local din po ba yun? Or affordable yung presyo dito. Oo, ganun lang ang namin. parang lutong bahay siya, Lutong pero bahay, kaya namang pang-IG naman, di ba? Oo. Yun. Lahat ng menu, ikaw din ang nag-decide. Oo, kami asawa ko, 2 anak ko, contribution lang, bali, group lang kami. Kung sino lang mag-isip. Ganun. Mama, ito ang favorite ng mga bata ngayon, itong nila, yung coffee. So, sige, serve tayo ng coffee. Inaral ko yan. Inaral ko yan. Ngayon, ano ang operations natin when it comes sa pagtanggap ng ating mga customers? Daily ba or? Bali, dito pwede yung mga walk-in, din yung mga customers, meron din nagpapareserve sila, ganon. Pero more so ngayon, yung mga nagde-deliver din kami within, lang, dito lang sa Katuikugan, din sa kampo, yung mga army doon. Doon, yun ang, namin na customers sila. Oo. Yun ang bumubuhay ng Anisya. Isa sila. Isa sila sa mga suki. Nakita natin yung construction, ate. Parang may mga tinatapos din kayo. Ano yung plans natin dyan? Ang namin itong second floor na to, ngayon, August, kailangan matapos namin yan dahil doon mag-occupy yung staff ng mountaineering. Doon yung sa president, downhan, mga nila, doon sila sa taas. At itong area naman dito sila magkakandak ng training. Yung basic, at saka doon mag-ano kami ng tent para sa advance. Kasi dalawang
ano nila ngayon, itatakal nilang dalawang, ano yung basic mountaineering at saka yung advanced. Yun, so, at saka maraming bisita kasi galing Luzon, Visayas, Mindanao yun. Oo, ang dami. Oo. Yung stage na yan, gagawa pa sila ng stage doon. Temporary na gawa ng light materials. Ganun. Kasi maliit pa rin daw yan. As in, maliit pa yan. Kung kami nga nagpe-perform kami dun, parang Mas konting maliit split ka na lang dyan. Kailangan anuhan pa eh. Dapat estimated talaga eh. Pero, yeah, ganun siya ka-nice. Okay, dahil napag-usapan na din natin itong, ano naman ang ating bestseller. Kasi, usong-uso yan eh. Tsaka ate, nga pala, idugtong ko lang, malayo tayo sa proper. Hindi po ba tayo doon nahirapan to gain customers like dito sa ating local? Kasi malayo. Yun ang disadvantage ng malayo kayong ganon. Kasi ang inaano na lang namin, bali yung food na prepare namin dyan, yung bali 1 week lang na consumption na ano siya nga, kasi mahirap pag maramihan. Hindi naman sa pag-ano, pero malakas talaga yung anisya. Paano natin minamanage? Ano lang, time management lang. Ganon. Yun lang ang inaano ko yun. Bali, kung saan yung mga priority mo, ganon. Tapos, nagagawa ko pang makipag, sa mga tao na hindi mo na-expect na, sila pala yun? Ito ng president ng isang malaking, group na ganon, na, Sir Joel, Benitez, yung pala mga, tapos instructor. Sabi ko, sila, kaibigan ko. Tapos, nagtitiwala sa Anisha. Nakakatuwa. Ano pa po yung nilook forward natin sa Anisha sa ngayon? Dahil sa akin, sana yung yung mga nature lover dito maging isa nilang pasyalan yung Anisha, na yung mga grupo-grupo ng mga bata, nung gusto nilang yung mga ma-experience yung kasi may bonfire kami doon. May bonfire kami. Pwede doon. Additional din yun wala yung first visit ko. Pero ate, ngayon sa life natin, kasi nakikita ko din minsan yung mga rant natin sa social media. Minsan talagang hindi natin maiwasan yan. Ano yung natutunan natin nung nasa politics na side tayo? Ang sa akin lang, kasi hindi man maiwasan, sabi mo nga ako. Biktima din ako ng mga ganon. Isang salita mo, ako, ang daming sanga-sanga na yon. Kaya ang ginawa ko, manahimik. Wala. Pagtatawanan ka pa kasi hindi ka daw, kasi, at saka, provoke ka talaga. Para diba? We don't need to prove naman sa sarili. And ngayon, if you compare your life nung nandoon ka pa, and sa ngayon, paano mo masasabi na blessed na talaga tayo and okay na tayo sa ganitong situation? Ang ko na mako-consider ko na blessed kami, ako ngayon, dahil yung pamilya ko buo, nandito kami, kahit na yung mga anak ko, ganun ang edad nila, dito pa rin umuwi sila, pag may trabaho na, ganun, dito pa rin sila. Tapos, hindi sila nagsasawa sa companionship namin. Pero hindi ka pa naman naghahanap ng apo. Hindi ka pa naman nag-ano pa sa kanila. Wala pa nga. Isa pa din yun. Talaga. Boyfriend lang muna. Talaga. Pero hindi naman kasi, di ba minsan, kinu-question din, like, ako, madalas din ako naku-question, dahil siguro nga, dahil nakikita kami, like, yung mga influencers, medyo yun sa inyo, hindi ka masyadong sa mga anak. Hindi naman, pinabayaan ko sila. Naganon ako sa kanila, yung bang, kung anong gusto nila, at saka kung nire-respeto ko din kung anong plano nila sa buhay. Basta nandito lang ako para sa kanila. As nanay pa rin, di ba? Hindi nawawala yung limitations. Nanay, kaibigan, ganun na lang. Kasi iba na yung mga bata Oo nga Kamakailan, may umusbong din na issue or kumbaga parang halos lahat tayo nagkomento doon sa kung uobliga din ba yung mga anak na alagaan yung mga magulang. Ano yung side natin? Ano yung take natin doon? Para sa akin, hindi nila obligasyon. Kaya na yung sasabi ko sa asawa ko na habang malakas pa tayo, mag-invest tayo ng para sa pagtanda natin. Meron tayo. Hindi tayo aasa sa mga anak natin. Pero sa nakikita ko naman sa mga anak ko, haalagaan nila kami. Dahil yung in-invest namin na love sa kanila. Kaya
in return, may makukuha din kami. Kilala kayo, isa din kayo sa mga micro businesses sa atin, sa Eastern Samar. And biglang flop yun. Oo. Dahil a certain incident, paano natin hinandle yung sarili natin doon? Yun ang pinaka mahirap sa isang, yung paglalakbay mo, yung journey ng buhay mo, ng mga ganun na dumadaan yan sa buhay mo. Kasi, una, mahirap tanggapin yung pag ganun ka kasi nag-focus ka ganun, mo yung mga, basta focus ka talaga. Oo, ganun. Focus. Gaya nung meron kami sa Llorente, meron kami sa Borongan, meron kami sa MacArthur, and then sa Balangkayan. And then, dahil sa pandemic, biglang mawawala o dahil sa, minsan sasabi ko, mismanagement ba to? O dahil ba ako ano? Pero sa mga tanong mo niyan, marami kang matututunan. Oo. Pero huwag mong sisihin ang sarili mo. Kasi ginawa mo ang dapat mong gawin. Meron lang yan ang kailangan na maging prepared ka kung dumating mga ganong mga pagsubok. At saka minsan, yung mga kaibigan natin hindi naman lahat. Oo. Magsasamantala sa'yo ganon. Take advantage talaga na pwede ka pang lukuhin, na yun ang pinakamahirap na naranasan namin ng husband ko nung ma-scam kami. Ganon. Pero pag money matters naman, hindi naman ako nagdidesisyon na ako lang. Talaga kaming mag-asawa. Kaya, isang niyan na kailangan talaga kayong mag-asawa as a partner ng business, tapos partner ng life, ganon, asawa mo siya, pag-uusapan nyo. Kasi at the end, ano man mangyari, kayo lang mag-uusap, wala kayong sisihan. Kasi nandun yung respeto. Yun ang na-experience ko, itong pagsubok namin. Siguro hindi naman lingid sa yung kaalaman, yung grabe namin, na lahat-lahat na. Pero nandito pa rin ako. Tumatawa si ate. Tumatawa si ate. Kanina marami na tayo na pag-usapan about family, about how we cope, yung mga anxiety natin. And mahirap na din po talagang makahanap ngayon siguro ng talagang yung partner na literal na partner mo siya. Ano yung maisasuggest natin sa mga kabataan? Like, baka gusto mo kong advice dyan. Maghahanap. Dahil kanina naghanap ka ng boyfriend ko. Para sa mga mag-asawa na despite all of the struggles, kayo at kayo lang din talaga. Sa experience ko, sasabihin na yung kasal parang papel lang yan. Yes. Hindi. Sagrado yan. Yan ang pinanghawakan ko. Kasi sinumpaan namin dalawa yan. Kaya gano'n, nandito pa rin kami hanggang ngayon. Pero may mga pagsubok na duman sa buhay namin. Pero ate, as a wife, totoo po ba yun na pag nagsasama na kayo, may mga times talaga na totoo ba yung fall out of love? Sa akin, yun parang nararamdaman mo dahil dinisrespect ka, gano'n. So, ang anger nandoon. Tapos, minsan pa nga, may mga hatred ka na, gano'n na. Oo, sasabihin mo. Tatanong mo yan, love ko pa ba to? May mga sasabihin mo yan. Ka din talaga. Love ko pa ba to? Kasi, yung sa loob mo yung anger. Dahil, ganun ginawa sa'yo eh. Pero, pag napag-usapan nyo, kaya ang communication sa mag-asawa, number 1 yan na kailangan. Acceptance ng mga pagkakamali nyo. Kasi, hindi lang naman na ang lalaki lang ang may mali minsan eh. Minsan, ikaw din yung nanay. Dahil sa pride, nandun na. Kaya, dami na napagdaanan. What makes you stay for 30 years? Yung sinabi ko kanina, yung sinumpaan namin sa harap ng altar. Ganon. Commitment. Yung, kumbaga, covenant kay Lord na ito kami. Yun. Isa yun. Kasi, ako kahit sa mga anak ko, yung values talaga ang inano ko sa kanila. Na, yung kung ano ng magandang asal, ganon. Pero minsan may mga pagsubok din. Bisa nga yung faith mo, ganon, sinusubok yun na, yung minsan yung anak ko, yung lalaki na, kuni-question minsan yung mga sermon ng pare. Pero sabi ko, tao din lang sila. Kaya, pag napag-uusapan yan, at the end, ma-realize mo, wala. Ganon yun.
Alam mo ate, ang dami kong kanina nung nag-uusap tayo. I know this is just a short, kasi mas marami kaming behind the scene. Mas marami kaming private na sa amin lang. Ang dami kong natutunan sa'yo. Yun, thank you so much ate, dahil hinayaan mo na maging ate pa rin kita, all of this. Parang wala rin talaga actually lahat ng mga Pwede nagiging nanay. friend ko. Oo. Pwede nanay. Si ate yung parang, okay, walang problema, kailan ka pupunta? Yung parang ganun na, hindi ko talaga pwedeng tanggihan to kahit maulan ang aming panahon. Diba? Kahit maulan pa yan, pupuntahan kita. Thank you so much, ate. Mas masalamat pa, be. Sa friendship na ito. Thank you Welcome, so Pat. much. Mas masalamat pa kasi parang bumata ako ngayon na yan. Invite natin ang ating mga viewers sa Anisha Forest Grill. Inaanyayahan ko kayo na yung mga nature lovers na punta kayo ng Anisha. Pwede kayo dito kumain ng gula sa budget, ganon. Sama nyo yung buong pamilya nyo. Mag-i-enjoy kayo. Salamat. Sa 2028, makikita kita doon sa... Sama tayo! Thank you so much, guys, for watching. God bless.